Hello po mga kapatid. So, pagpatuloy po natin ang pangalawang parte ng new members training. Ito po ay tungkol kay Jesus and the cross. Yan po. So, umpisa na po natin. So, sino ba si Jesus? Who is Jesus? So, mahalaga po na malaman natin at kilala talaga natin ang pinaniniwalaan at pinananampalatayaan natin. Sino ba si Jesus? So, sabi nga dito, the Bible introduces Jesus not merely as a holy person. Hindi lang basta banal na tao, okay po? Pero, pinakilala siya ng Biblia, ng Scripture bilang anak ng Diyos na pumunta dito para tayo ay i-save ang mga makasalanan. So, isa na tayo po doon, okay? Sabi nga po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Ano ba yung dapat talagang tinatanggap? Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So, at si Paul po yung nagsasalita dito. Kasi alam mo naman po natin na si Paul ay persecutor po siya ng mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus dati. Na siya yung may gusto talaga na mahuli yung mga naniniwala at nananampalataya kay Jesus Christ para ikulong. So, kaya ang tingin niya sa sarili niya is isa din siya doon sa mga makasalanan na sinave ng Panginoong Hesus at ang tingin niya nga ay siya yung worst. So, parang minsan naiisip ko din to na Lord, bakit pinili mo na i-save ako? Parang ganun, parang kailangan po maisip natin na we really don't deserve to be saved. We don't deserve anything. Wala tayong deserve. Sa totoo lang po. Pero ang lahat ay dahil sa awa at biyaya po ng Panginoon. Kung bakit tayo nakatanggap ng kaligtasan, kung bakit tayo nakatanggap ng kapatawaran, lahat po iyon ay dahil sa biyaya at awa ng Panginoon lamang. So, sabi nga, today we will look at why Jesus had come to this world. So, tuloy-tuloy na po natin. So, understanding human sin. Ano ba talaga yung kasalanan ng tao? Sabi nga dito, all people are sinners. Lahat ng tao ay makasalanan. At iyon po ay hindi lang sinasabi ng tao. Ito po ay katotohanan na sinabi at nakasulat sa salita ng Diyos. Ito po ay nasa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay makasalanan. Hindi po yung yung mga yung mga murderer lang yung mga makasalanan. Sila lang talaga yung makasalanan, hindi po ganoon. Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi nga, sin is more than just doing bad things. Hindi lang ito yung paggawa ng masama. Na yung nakikita natin na mga pagdanaka, yung mga korap, yung mga, alam mo yon, yung talagang nakikita natin at nasasabi mo, nagkakasala sila, mali yung ginagawa nila. Hindi lang po yun about bad things. Sabi nga dito, in the Bible, sin means straying from God's will. Straying from God's will. Yung pamumuhay mo na hindi sa will ni Lord, hindi ka naka-align sa will ni Lord, ayan din po ay pagkakasala. Kasi parang sinusunod mo lang yung sarili mo, sinusunod mo lang yung gusto mong gawin, pero hindi ka wala ka doon sa will ng Panginoon. And living apart from God, namumuhay ka malayo sa Panginoon. Hindi ka namumuhay kasama ang Panginoon. Malayo ka sa Kanya. Yun yung living apart from God na parang ikaw na yung Diyos ng buhay mo. Ikaw yung nasusunod sa buhay mo at hindi ang Panginoon. And then, disobeying God's word. Yung hindi mo pagsunod sa salita ng Panginoon, ayan po ay kasalanan din. Hindi po yung mga nakikita lang natin na patayan, sakitan, inuman. Alam mo yon, yung drugs, yung pagdadrugs, hindi lang po yun pa kapatid. Kung titingnan po natin tong tatlong ito yung buhay na wala sa Panginoon. Ang buhay na wala sa Panginoon ay isang kasalanan. Kaya
magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kaya nga sa service, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na talagang hinayaan niya tayong makilala natin siya. So, napaka-importante po na hindi natin makalimutan kung gaano kabuti at gaano kalawak ang awa ng Panginoon sa atin. So, sabi nga, the Greek word hamartia literally means missing the mark. So, we are missing the mark. That's why we are sinning. Dire-diretso po tayo. So, ang tanong, are you a perfect person without sin? Perpekto ka bang tao na walang kasalanan? Sabi nga, no one can say we are all sinners. No one can say yes, okay? No one can say yes, we are all sinners. Kasi marami, ang tingin nila sa kanila ay wala silang kasalanan. Kalimitan nga ganito yan eh. Naririnig ko kalimitan na wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nanlalamang ng kapwa ko. Alam mo yon? Hindi naman ako nanlalamang ng kapwa ko. Hindi naman ako nananakit. So, feeling nila na dahil sa mga bagay na hindi nila ginagawa ay hindi na sila nagkakasala at hindi nila deserve yung nangyayari sa buhay nila. Dahil tingin nila sa kanilang sarili ay hindi sila nagkakasala. Yun po ay mali actually. So, dahil nga, sa totoo lang, sabi nga, we are all sinners. So, tayo makasalanan at ang tanging kailangan natin ay ang awa. Tanging ang awa at biyaya ng Panginoon lang yung tanging dahilan bakit tayo nakakapagpatuloy. Iyon po yung dahilan. Iyon po ang katotohanan. So, the result of sin is death. Kaya tayo talaga is dapat mapupunta tayo sa impyerno, 'di ba? Dahil ang resulta nga ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, tayo talaga is talagang pupunta sana doon, okay? Death. Actually, kung tayo ay manatili hanggang huli na hindi naniniwala at hindi tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, ito yung sinasabing eternal death, 'di ba? Eternal death, at iyan po ay sa impyerno, okay? Pero mula dito tayo ay sinave na ng Panginoong Jesus. So ang lahat ng nananampalataya at tumanggap sa Kanya at namumuhay para sa Kanya ay nakatanggap na ng everlasting life, okay? Everlasting life, at sila ay nakaligtas na mula sa apoy ng impyerno. Sabi nga din dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. The wages of sin is death. Talagang kamatayan. So, ano ba yung ginagawa ng kasalanan? So, sin cuts off our relationship with God. Pinuputol nito ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil ang kasalanan ay naglilid sa spiritual death, separation from God, at eternal judgment. So, kaya tayo po ay dapat huwag magdalawang isip na palaging lumapit at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Lalo na kapag sinasabi at pinapaalala ng banal na espiritu na tayo ay nagkasala, na tayo ay nagkamali. Yun po. And then, the cross. So, pumunta naman po tayo sa cross. The cross. God sent Jesus Christ. So, ano ba yan? To die on the cross. So, God first loved us while we were still sinners, so He sent Jesus to us. So, sinasabi doon na tayo ay unang minahal ng Panginoon. Minahal niya tayo, hindi yung panahon na malinis na tayo, hindi yung panahon na hindi na tayo nagkakasala, hindi yung panahon na kilala natin siya, but minahal niya tayo nung tayo ay mga makasalanan pa lamang. Dahil alam natin na ang Panginoong Hesus ay namatay noong tayo'y makasalanan pa. Okay? So, who is Jesus? Conceived by the Holy Spirit. Si Jesus ay nabuo sa tiyan ni Mary, sa bahay bata ni Mary, hindi sa pamamagitan ng natural na ginagawa ng mag-asawa. Si Jesus Christ ay nabuo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nilukuban si Maria ng banal na espiritu at doon na place o na ilagay ang seed sa womb ni Mary, si Jesus Christ, okay? So si Jesus Christ ay walang kasalanan. Bakit? Tayong mga tao, bakit tayo may inherited sin? Dahil 'di ba nabuo tayo sa lalaki at babae? So 'di ba nung
nung nabuo tayo. And then, ibig sabihin, nabuo tayo sa pamamagitan ng two persons na merong inherited sin from Adan. Samantalang si Jesus Christ, He was conceived by the Holy Spirit sa banal na espiritu. Ibig sabihin, hindi siya galing doon sa bloodline, sa dugo ng mga kasalanan, kundi galing siya sa dugo na pure. Iyon ay sa Holy Spirit, right? And then, si Jesus Christ ay namatay sa krus, imbis na tayo. Okay? Dapat tayo yung mamamatay kasi cross means shame. Ang ibig po sabihin ng cross ay shame. Pero yung shame ay tinanggap ng Panginoong Jesus para sa atin. Kaya nga died on the cross in our place. Instead na tayo, si Jesus Christ yung namatay. And even though Jesus was sinless, wala siyang kasalanan, He took the burden of our sins upon Himself. Kinuha niya yung bigat ng ating mga kasalanan at iyon ay binuhat niya. At iyon ay dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay nakatanggap din ng kapatawaran ng ating mga kasalanan dahil may nagbayad nun para sa atin. And then, what the cross accomplished? Ano ba yung natapos ng krus? Ano ba yung nagawa talaga ng krus? Sabi dito, the cross is the ultimate expression of God's love. Yung krus mismo ang nagpapakita ng napakadakilang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi nga, and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. Ito yung sinasabi po na dati po, tayo po ay mga kaaway ng Panginoon. Pero dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng mga sakripisyo niya, tayo po ay nakatanggap ng reconciliation. Pag sinabi niyo pong reconciliation, pagbabate, pagkakaayos. Nagkaayos na kami. Parang ganun, parang pinag-ayos tayo ng sakripisyo ni Jesus sa Ama, tayong mga tao. Kaya nga tayo ay hindi nakaaway ng Panginoon, kundi tayo ay naging kaibigan na niya. Dahil tayo ay naging maayos na yung relasyon ay nagkaayos na. Okay, there was a reconciliation. May pagkakabati na. So, yung cross daw ay it reconciled man with God. Okay, naging maayos na yung relasyon kasi na-reconcile na tayo. And then, yung cross daw ay it resolved the problem of sin. Ayan yung naging sagot sa problema ng kasalanan. And yung cross daw ay it restored our broken relationship with God. So, ito din mismo yung nagre-restore at nagbabalik na ating broken relationship sa Panginoon. Kaya nga nagkaroon ng reconciliation. And then, understanding salvation. So, kailangan maintindihan din po natin ano ba ang kaligtasan. So, una, how do we receive salvation? So, many religions teach that you must live a good life to be saved. Na kailangan mo daw mamuhay ng mabuti para ikaw ay makatanggap ng kaligtasan. Pero sabi nga sa Biblia, salvation is received by grace. Ang salvation daw po ay natatanggap sa pamamagitan ng biyaya. Okay? Pag sinabi mong biyaya, kusang binibigay po, hindi po yan, meron na tayo, pero yun po ay ibinigay, nino ng Panginoon. Sabi nga, dito sa Ephesians 2 verses 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang problema po kasi sa tao ganito. Ang tao po kasi parang meron siyang parang automatic reaction na parang how can we receive something na hindi natin pinaghihirapan. So tulad na lang din ng pamumuhay natin dito sa mundo. It's like, for example, gusto natin ng bago at magandang cellphone. So ano pa yung ginagawa natin, di ba? We exert an effort, nagtatrabaho, nag-iipon. Parang ganun kasi yung naiisip ng mga tao. In order for us to receive something, we have to work for it. So, kaya ang kalimitan,
kalimitang nagiging pagkakamali ng mga tao is nagsisimula sila sa biyaya. So, tinanggap nila ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, pero natatapos sila sa parang kailangan gumawa sila ng mga mabubuting bagay o kung ano man para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi po. Kahit kailan, hindi po mangyayaring ang kaligtasan ay dahil ang dami mong ginawang mabuti. Dahil hindi ka nagkakasala. So, hindi po talaga yun. Dahil ang kaligtasan lang po ay mula sa Panginoong Hesukristo. Sa biyaya ng Panginoon. Dahil kapag ang nangyari is dahil na sa mga ginawa natin kaya tayo nakatanggap ng kaligtasan, ano na lang ang sasabihin natin sa harap ng Panginoon? Why are you saved? Isipin mo nga, why are you saved? So, ibig sabihin, mag-iisip ang tao, dahil gumawa ako ng mabuti, hindi ako nanakit ng kapwa, hindi ako nanakit, hindi ako nanlamang, yung mga ganun ba? Hindi ako nanlamang, hindi ako gumawa ng masama sa mundo, yung mga ganung bagay ba? Pero napakadami sa mundong ito na ginagawa nating mga pagkakamali na hindi natin alam. So, kaya kailangan po magkaroon tayo ng repentant heart. Sabi nga dito, basta ang kaligtasan na sinasabi po, ang salvation ay tanging sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng Panginoon. At hindi sa ating mga gawa. Dahil kung sa ating mga gawa yan, pwede tayong magyabang sa harapan ng Panginoon, pero hindi po natin kayang magyabang sa Panginoon dahil ito lang po ay hindi dahil sa mga gawa natin. So sabi nga, salvation is not earned by human effort. Hindi dahil sa effort natin, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Salvation is not received by our own merits. Hindi dahil, mayaman ang family ko, mabubuti ang pamilya ko, yung mga anak ko, maayos ang status ko sa buhay. So, parang hindi po ganun. Meron akong position sa church. So, hindi po yon. Hindi po dahil sa mga merits natin, kaya tayo nakareceive ng salvation. So, hindi po. Ang sabi pa, salvation is a gift from God. Ito po talaga ay regalo ng ating Panginoon sa atin. Regalo ng walang hanggang buhay. So wag po nating kakalimutan na palagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon for saving us. Ano pa? Sabi nga, the result of salvation, ano ba yung mga resulta ng salvation? Sabi, when you believe in Jesus, kung ikaw daw ay naniwala sa Panginoong Jesus, you become a child of God. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Ano pa? When you believe in Jesus, your sins are forgiven. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. When you believe in Jesus, you receive eternal life. Ikaw ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pagiging anak, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. So, ayan po yung mga natanggap natin nung tayo ay naniwala sa Panginoong Jesus. At dahil naniwala tayo rin ay nakatanggap ng kaligtasan. Okay? So, let's have this po. Yung salvation is not just about going to heaven. Hindi lang po ito about sa pagpunta sa heaven. Okay? Kapag namatay ka, hindi ako sa impyerno, kaya ako ay may kaligtasan na, sa heaven ako pupunta, hindi ako sa impyerno. Hindi lang po yun about dito. It is about starting a life of walking with God right now. So, kung nakatanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay naligtas na. So, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay na, lumalakad sa mundong ito, lumalakad at namumuhay kasama ang Panginoon. Napakaganda po nito. Kasama natin ang Panginoon nung tayo ay nanampalataya na, tinanggap na natin ang Panginoong Jesus. Hindi lang basta tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, kundi tayo rin ay nagsimula ng mamuhay kasama ang ating Panginoon. So, ito pa, accepting Jesus as Savior. So, ano ba yung mga kailangan nating gawin?
For it is with your heart that you believe and are justified. Believe in your heart. So, sa puso mo, naniniwala ka, and you believe and are justified, and it is with your mouth, sa pamamagitan ng iyong mga bibig, that you profess your faith and are saved. Sinasabi mo daw yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong bibig. Ibig sabihin, sinasabi mo ito, dinideclare mo ito, hindi ka bipe, hindi yung parang niisip mo lang, hindi, sinasabi po natin yan. Sabi nga, believe in your heart, maniwala ka sa iyong puso, and confess with your mouth. At kino-confess mo sa pamamagitan ng iyong bibig. So this means accepting Jesus as your personal Savior and Lord. At iyong pagtanggap sa Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas. So tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako. Sabayan niyo po ako. This is our prayer of acceptance. So sabay-sabay po tayo. Dear Heavenly Father, I confess that I am a sinner. Lord, forgive my sins and save me. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sins and rose again on the third day. At this moment, I accept Jesus as my Savior and Lord. Now, be the master of my life and guide me with your Holy Spirit. Help me to live as your child and follow your will. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So now, pupunta naman po tayo sa conclusion. Ang conclusion natin dito is the most important question today. Ano ba yung pinaka-importanting tanong ngayon? Do you believe in Jesus as your personal Savior? Naniniwala ka na ba talaga sa Panginoon? Na ikaw ba ay naniniwala na siya yung personal Savior mo? Jesus is waiting for you right now to save you. God bless you po.